Welcome back to the Fourth Estate. Alam niyo po, let's talk about the state of the nation today. Ang ekonomiya na kahit sabihin sa atin ng gobyerno that we are recovering as a nation economically, and even if they say that our GDP is rising, hindi natin masasabi na hindi naghihirap ang mga Pilipino, Mr. Senator. And I'm talking as a working middle-class Filipino na gigising ng maaga and then uuwi pagod, maliit ang sweldo, even though ang ganda ng gara ng forma natin, you know, we cannot get by kasi ang ating pong mga middle class nahihirapan bumili ng bahay, yung kotse utang sa bangko, hinuhulugan, lahat na lang, nagre-renta, and of course, huwag natin pag-usapan ng tuition, nandun na po lahat. So, ang tanong ko muna, Mr. Senator, kami mga middle class muna, wala kami talaga actually buying power. And yet, nagbibigay kami ng taxes sa gobyerno, pero hindi kami nakakita ng programa para sa middle class. It's all about ayuda para sa mga mahihirap. Hindi natin pinagkakait po yun, tama po yun. It's all about this, ICE, AKAP. Nung panahon kasi namin, pag wala kang trabaho, wala kang tupad, maghanap pa ng trabaho. Noon yung time na yun. So, lahat ng programa, even socialized housing, para po sa mahihirap. And yet, kami po ang nagsusustain, pero hindi kami pinapansin, mga middle class ng ating gobyerno. Yun lang ho ang pakiramdam ko. And marami na yung nagsabi sa akin. Ano ho masasabi natin doon, Senador? Okay. Magsisimula ako, Butch, sa pinanggalingan ko na karanasan. No? Okay. Nung senador ako, matagal nang sinasabi yan. No? First is, every 30 years, nagdodoble ang populasyon natin. Okay. Kung hindi ka medyo masinop, seryoso magplano, abay, di pa pag nagdoble, noong 1986, 55 million lang tayo. Ngayon, mga 120 million. So, nagdoble. Ang ibig sabihin yan, Butch, no? Related to the buying power of the middle class, mas kailangan natin, mas dagdag na eskwelahan, di ba? Dagdag na kalsada, dagdag na opisina sa gobyerno, dagdag na basic services. Yun ang basics no? Okay. Sa pinakamataas na sangay ng ating pamahalaan, ang sinasabi nila, at naniniwala ako na ang kailangan lang natin mga Pilipino gawin araw-araw is gumising at ipagpatuloy yung paghinga natin. Yung ekonomiya natin pumapalo from 6 to 8%. Ang challenge, ang hamon sa gobyerno, no, is unang-una palaguin yung middle class at maramdaman yung 6 to 8% na pag-unlad ng ekonomiya natin dun sa mga kababayan natin nung makain sa basuran. Okay. Ano ang poverty threshold? 12,000 pesos. Pag 12,000 ka and below, mahirap ka. 3 anak mo, 5 anak mo. Paano mo pag-aaralin? Kuryente, tubig, diba? Pananamit, pabahay yung sinasabi mo. So, matinding pagpaplano ang kailangan dito, no? Ngayon, punahin natin, food, bigas. Kung hindi natin mapakain ang ating populasyon na lumalago, no? Without importing or smuggling, abe, anong klaseng sovereign country tayo? Hindi ba tayo nagturo sa mga karatig bansa natin kung paano magtanim ng quality sa iri? Yes, Vietnam and Singapore. Ayun, okay. Sa pagpaplano, saan tayo magsisimula? Unang-una, dapat desisyon na natin, is it a supply problem? Kulang ba yung tinanim at inani? Or is it a distribution problem? Hindi na paabot sa nagugutom yung bigas na itinanim at inani. Okay. Kung supply problem, bakit nabubulok ang bigas, ang palay, sa mga bodega na hawak ng mga middleman? Ito yung mga katanungan na kailangan sagutin natin kung seryoso tayo sa pagpaplano. Archipelago pa tayo. Diba? Ang sabi nung iba, distribution problem, sabi nung iba, supply problem. Sabi naman nung iba, at doon ako naniniwala, it's both. So ano ang susi rito? Ang susi is, yung binanggit ko kanina sa sayo, science-based at data-driven. Hanapin natin yung datos para malaman natin kung saan nagkulang yung distribution at kung saan nabulok yung palay sa bodega. Starting point lang ito. At ito yung mga binabala ko na unfinished business na ipagpatuloy kung sakaling pagkatiwalaan tayo at mabalik. Ngayon, ano yung sagot natin dito? Ako, land use. Tayo rin ang may akda ng National Disaster Risk Reduction Management Law. Magkakambal yan, land use.
Anong lupain ang gusto natin for residential, agricultural, industrial, di ba? Commercial, government centers, recreational centers. Pag naplano natin yan, alam natin kung saan padadaanin yung kalsada, yung release ng train para i-connect dun sa mga port dahil archipelago tayo. Example niya, no? Bakit ka maglalagay ng bahay sa tagiliran ng Marikina River na tuwing uulan, bumabaha? Ba't mo nga malalagay ng bahay dun sa paanan ng bundok na kinalbo kaya may mudslide? Protect life. So ito sa akin, Butch, no? For my policy framework, no? Magkakabit ito. Protect life, liberty. Life. Sa pangangailangan, ayusin natin yung food. Food security has become a national security problem. Starting point itong describe ko sa iyo. Matindi yung trabaho na nasa harap na. Pinag-usapan natin kanina. Siguro nasanay tayo na ang sitwasyon normal. Okay na yan. Makain naman tayo ng 3 beses ang araw. Hindi po. Hindi po. If you look at the global economy, medyo it's a matter of time bago natin maramdaman na ang sitwasyon ay hindi normal. So, nang gagawin natin, mag-ready tayo. Mag-ready tayo. Starting point. I totally agree. Especially, I also agree na naiwan tayo, na naging murky na tayo sa pagdating sa mga karatig natin, mga kapitbahay, kapitbayan like Singapore and Vietnam na you pointed out, tayo lang nagturo dati dyan when it comes to food security. Butch, with your permission, pasensya ka na, sabat ako ng sabat. Yes, sir. Yes, sir. Talagang pinagpala itong Pilipinas. Di ba? Talagang ibang klase talaga tayo, no? Kaya lang sabi siguro ng Panginoon, whatever we call the power greater than all of us, no? Sobrang mong kayong swerte. Blines ko na kayo. Kaya ang gagawin ko, para hindi na magselos yung mga karatig bayan natin, ilalagay ko kayo sa ring of fire. Gagawin ko kayong number 1 sa World Risk Index. Kasama nyo dyan yung India at Indonesia. Pag may bagyo na galing sa Pacific, Pilipinas ang welcoming committee. Para fair is fair, di ba? Ganon tayo kaswerte, pero may mga paghamon din. Paano natin naharapin itong sitwasyon na to kung nauwi tayo palagi sa inaakala natin? Of course, kandidato ko, nag-file ako ng certificate of candidacy. Kung ang solusyon natin sa lahat ng ito, eleksyon. Ilang 1986 mo siya. Isisingit ko na ngayon. Freedom, Constitution, Revolutionary Government. Ano ang una nating ginawa? Revolutionary Government, ha? Dapat medyo shortcut na muna tayo. Pabilisin ang delivery ng services. Nag-election tayo. Yes. Yung pala solusyon. Yun na naman ang gagawin natin. Pero yun lang ang kalakalan ngayon. So we hope to make a difference just to inform our people na ito ang sitwasyon, kakaiba, hindi ito normal, kaya wag muna tayo mag-relax, di ba? Pero kailangan talaga magkaisa muna tayo. Political unity, social cohesion, para we can achieve the economic prosperity that we deserve. So basically, you are saying na it's too much politics here in the country. I'm not saying... To a certain extent na... Sa ibang bansa... Imbis na yung energy po natin ay natututok sa mga mas magandang programa, it's too much politics. No? And kasi ako, tumanda na po ako. I'm 50 plus, no? Tumanda na akong third world pa rin ng Pilipinas Although sabi na dati, developing country, developing pa rin tayo. Actually, underdeveloped na nga tayo compared to our Asian neighbors na talagang... Ito, yung sa Los Angeles, yung brush fire, yes. Di ba? Mayaman yan. Yun lang. Makita mo yung responde nila. Di ba? Mabilis. Di ba? Hindi ko sinasabing konti lang ang nasawi, no? Ang sinasabi ko is, walang ligtas sa natural calamities. Di ba? Walang ligtas din sa mga external threat. Hindi naman natin kayang basahin kung anong iniisip at sinasabi at ginagawa ng mga nag-aambisyon na sakupin tayo o pagsamantalahan tayo. Ano gagawin natin? Maganda tayo. Di ba, Butch? Ito pasensya ka na. Go ahead, Senator. Napapako tayo palagi because of you scale politics up or down, no? Pro ganito, anti-ganito, pro ganito. Narinig ba natin kasindalas yung pro-Pilipino? Na paano yung pro-Pilipino? Di ba? Naisip ba natin yun? Di ba? So, pro-China, anti-China, pro-US, anti-US. Hindi ko masyadong narinig yung pro-Pilipino. Isipin natin yung sarili natin. Sayang itong bansang ito.
sayang na sayang. You are one of the more, I consider, and many consider as an intellectual in the Philippine Senate, along with Ople, Rocco, yung mga kasabay niyo po, sina Kit Tatad, and the quality of the debates there before. I used to remember, pagka po nagdidebate ang mga senador noon, 4 na oras. I remember the Armed Forces Modernization Act between Maceda and Rocco. It was 4 hours. Pero lahat po tayo nakikinig, even as mga staff nakikinig because of the napakagandang Lahat tayo, pati kapwa senador, nakikinig at natututo. At natututo. At yung mga batas na lumalabas sa 4 na oras, kuminsan more. Quality. Quality. Talagang akma dun sa pangangailangan. Opo, talagang quality. And alam niyo, nung time na yun, may nagsabi pa nga, the great Juan Flavier na, if you want to learn something about government, you go to the University of the Philippine Senate. Which was your class before, 1995 up. So Butch, may dagdag pa siya. Ano po? You go to the University of the Philippine Senate and just do it. Just do it. Yan, nakakamiss talaga si Senator Juan Flavier. And yet, when he passed on, wala man lang medalya na or magandang parangal ang binigay ng ating gobyerno sa kanya. But well, I'm sure he's very happy. Sir, I remember you. So my point is, pagdating niyo po ulit, let's just say, and we hope na you make it again in the Philippine Senate. How would you counteract, since nandito tayo sa pro and anti, the anti-dynasty na hinihingi ng Constitution for the last 1986 pa, 1986-87 Constitution, inihingi na yon more than 40 years na, pero there is no enabling law para sugpuin ang dynasty na yan. Kung maalala mo, yung anti-dynasty law, including the enabling law, sinertify as urgent yan ni President FDR. Hindi ko na maalala kung anong Congress. Hindi lumusot sa first reading. Bakit? Siyempre, ang tanong palagi na kailangang itanong at sagutin, bakit? Bakit? Because it went against the interest of the culture of our Congress at that time. Bakit ka magpapasa ng batas na bubura sa hawak ng pamilya mo sa kapangyarihan? But I'm not saying this in a negative way, no? Let us do this, let us decide on this, harnessing the power of science, and let it be data-driven. Ngayon, balik tayo dun sa bakit. Bakit nagkaroon ng dynasties yung ibang lugar? Paano? Walang tumayo. To put it more bluntly, walang pumalag. Okay? So baka yun ang... Di ba? The essence of a true democracy is a live, healthy opposition. Hindi pwedeng kayo-kayo na lang. May mga lugar ng Butch na kaya namayagpag yung dynasty dahil nag-deliver. So again, let's go back to data. Suriin natin, wag in general. Let's go province by province, municipality by municipality para malaman if it merits a decision or an enabling law. Di ba? Di ba? Sa ibang more developed countries, may dynasty rin. Pero mas malalakas, matitibay ang institution nila na nakokontrol. Kasi... by the way, as a matter of principle, I am for an anti-dynasty law. Yes. It's in our constitution. Opo, hinihingi ng constitution, hinihingi na rin ng taong bayan. Ano ibig sabihin? Hindi pwedeng kayo-kayo na lang. Yes. Di ba? Actually, sa experience ko, because I am not just a journalist, I was also a politician. That's why I sympathize with many politicians kung bakit nila, pinapatakbo yung mga anak nila. Medyo naiintindihan natin yan because, pagdaging family affair is power. And power is money. Yes. And then money na dinidistribute sa tao para bilhin ang boto nila perpetuates them in power. So it becomes cyclical. As far as the walang tumatayo na gustong kumalaban, para sa akin, and even in some of my experiences, I think maraming lumaban. Ang problema, ayaw na lumaban ngayon because of power nga and money na hindi na nila kayang kalabanin ang mga nakaupo. Oh, nakaupo na. Entrenched na. Yes. Diba? Mabigat na laban yun. Ang hirap na yun. Pero
kung gusto mo baguhin yung sistema, wala namang pagbabago na sinimulan ng majority. Isa, dalawa. Itong mayors for good governance, yung binanggit mo kanina, sila Mayor Magalong, Mayor Vico Soto, that's a good development. In fact, Butch, I discovered that when I was called one time as a resource person, no, sa Congress for charter change. Siyempre, hindi ko naman kaya yung mga political reforms. So I concentrated on the economic reforms. Pero pagpasok ko ron, Butch, no, ang feeling ko, sabi ko, bugbog sarado yung Kongreso. Ang daming batikos. Until the young congressmen and congresswomen started asking questions. Pinagpawisan ako ng malapot. Ang gagaling. So after, during one break, tinanong ko, sabi ko, Congresswoman, ba't hindi kayo nagsasalita? Alam mo, sagot sa akin, and I don't hesitate. I'm not, hindi to, wala akong ibig sabihin na masama, no? Ba't hindi kayo nagsasalita? Alam mo, sagot sa akin, Butch, Sir, pag nagsalita kami, baka patayan kami ng gripo. So, still money. Hindi. Kung wala kang pondo, walang pondo. Dahil selective, kung kampi ka, di meron ka. Kung hindi ka, di wala ka. Paano mo bibigyan ng serbisyo? Saan ka kukuha ng pondo? Pang serbisyo sa constituents mo na napakaraming naghihirap at nangangailangan ng, balik tayo, food, clothing, shelter, health, education, and data. Yeah, that's why money is indeed power. That's why sa akin, last question before we go into another break. How could we, and as a legislator, combat vote buying and vote selling? Dati naiintindihan ko pa yung vote buying. Kasi yun talagang pinupush ng politika. Pero ngayon, ang nagpupush na yung tao, vote selling, bilhin nyo na kami. Siguro naman, ang primary agency dyan, I suppose, would be COMELEC. No? Pero hindi ito kaya ng COMELEC lamang. Alam mo nangyayari kasi, Butch, pansin ko whether people power or election, pagkatapos ng people power, when there is a regime change, no? Okay, pagkatapos ng election, nag-uuwian tayong lahat. Nakakalimutan natin, singilin, yung mga humarap sa atin na kandidato, no? Doon sa pangako nila, ang singilan, hindi every election. Every 3 years kasi may election tayo. Ang singilan, between elections. At kailangan magpakita tayo ng konting kawalan ng pasensya. Diba? Tingnan mo ngayon, wala pang official campaign period. Hindi ako naiinggit, dahil siyempre, may limitations tayo. Gabundok yung proliferation of, di ba? Kulang na lang yung vote for. Ano po ba naman? Ba't nandiyan ka sa billboard? Di ba? Hindi ko pinipintasan yung ibang kandidato. Baka sabihin lang, sour graping lang tayo. No? Ang sinasabi ko lang, yung siguro ang tungkulin, hindi lamang ng COMELEC, pero nating lahat. Eternal vigilance is the price of the freedoms, the reforms we want. Well, a very big difference. I mean, a very, very big letdown talaga para sa akin sa isang simpleng tao, ang Commission on Election. Pero hindi ko po sila sinisisi because there is no police power na binigay sa kanila ng Kongreso para manghuli, mandakip ng mga vote buyers. Although ngayon, malapit na yung gun ban, no? Deputized na. Deputized na po sila. Yung legally authorized armed groups, di ba? Police, military, I suppose, pati NBI, no? Abay, baka papasok na naman dyan yung ugali natin, yung kultura natin, no? Pwede na yan. Di ba? Pagbigyan mo na, palusutin mo na. Kailangan siguro matuturin tayo na ang resulta ngayon, yung sinasabi mo na deterioration of the situation. Damage to institutions. Dahil kahit na nung eleksyon natin, hindi magbabago yung hindi natin i-correct yung sistema. Maraming salamat. Kulang talaga ang oras. Pero meron pa ho kami isang segment at palalim ang usapan natin, of course, with Senator Gringo Honasan. We'll be right back.